Tinatikos ng isang grupo ang pagbasura ng Sandigan Bayan sa isa sa pinakamalaking kaso laban sa pamilya Marcos kaugnay ng ill-gotten wealth. Ayon sa grupong August 21 Movement o ATOM, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng Sandigan Bayan. Hindi raw porke nagmumukhang kontrabida mga Duterte kamakailan ay ibabasura na lang ang mga kaso laban sa mga Marcos. Halata umano ang timing. Sa desisyong inilabas ng Anti-Graft Court, na-dismiss ang kaso matapos ihayag ng Presidential Commission on Good Government na hindi na ito maghahain ng dagdag na ebidensya. Na-recover na raw kasi ang karamihan sa mga ari-arian. Bahagi ang kasong ito na isinampa noong 1991 para sa $5 billion ill-gotten wealth ng mga Marcos. Itinanggi ng PNP na may kumpirmadong banta sa Araw ng Kalayaan. Nagbabala naman ang palasyo na mag-ingat sa mga umano'y kampo ng kadiliman. Nasa frontline ng balitang yan si Alexis Ebue. Sa Facebook post ng broadcaster na si Ramon Tulfo, nakakalap daw siya ng impormasyon mula sa isang pulong sa Camp Crame na daragsain ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang Malacanang sa June 12 sakto sa Independence Day. Sabi pa ni Tulfo sa kanyang post, ayon daw sa intelligence report sa PNP ay pangungunahan ito ng isang religious group. Nagpulong daw ang PNP para planuhin ang depensa. Sa isang naunang post, sinabi ng broadcaster na kabilang sa nasabing meeting sa Crame ang lahat ng PNP regional directors. Biglaan daw ang meeting at closed door. Wala raw media, pero nakasama raw sa nasabing pulong si Interior Secretary John Vic Remulla. Agad itinanggi ng PNP na may kumpirmadong intel kaugnay sa mga kumakalat ng umano'y banta sa pagdiriwang ng Independence Day. May mga nakaplano na raw na deployment kaugnay niyan, pero bilang bahagi ng normal routine exercise ng kapulisan. Bagamat totoong nagkaroon ng pulong kasama ang PNP leadership at ang mga regional director kasama si Secretary Remulla, hindi raw ito emergency meeting. There's nothing unusual or there's nothing urgent about the meeting. And it's normal and routine exercise of the Secretary's authority of the Philippine National Police to set direction, align priorities, as well as ensure that all the programs and the operations of the PNP are consistent with the administration's peace and order agenda. Naging maanghang naman ang sagot ng Malacanang sa umuugong na pagsugod sa palasyo sakto sa Independence Day. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman daw bago ang ganitong banta. Dagdag ni Yusek Castro, mandato ng law enforcement agencies na pagtuunan nito ng pansin. Paalala ng Malacanang, mag-ingat daw tayong lahat sa mga tinatawag nitong kampon ng kadiliman. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.